naman daw ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo ang Davao Death Squad at miyembro pa nga niyan ang mga dating hepe ng Davao Police. Ayon yan kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Pero para kay Senate President Cheese Escudero, maaari pa rin niyang gamitin kung may magsasampa ng kaso. Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan. At sinabi niya yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman. Matatandaang binawi rin naman ni Duterte ang pahayag na DDS ang mga dating hepe ng PNP sa Davao. Pero meron daw death squad na binubuo ng mga gangster na kanya ring kinukumpasan. Sinabi rin ni Duterte na inutusan niya ang pulis na udyukan ng mga suspect na manlaban para may dahilan na patayin sila. Kaya kung anuman ang naging resulta ng giyera kontra droga, siya lang raw ang dapat managot at hindi ang mga pulis. Ayon kay Escudero, kailangan pa itong linawin ng dating presidente. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? Usap-usapan naman ng mga netizen at ilan pang ang dating opisyal ang pagharap ni Senator Risa Hontiveros kay Duterte. Sabi ni dating Senator Ping Lacson na tila'y na-invade ni Duterte ang upper chamber at si Hontiveros lang ang tumindig para sa dignidad ng Senado. Maaalalang tinawag ni Hontiveros ang atensyon ng dating Pangulo matapos ang paulit-ulit na pagmumura nito. Nagpasalamat naman ang senadora at sabi sana mabigyan din ng suporta ang mga biktima ng war on drugs. Git din ni Escudero na tama ang ginawa ni Hontiveros. Ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Sa isang pahayag naman na nawagan si Hontiveros sa Malacanang na amyendahan ang exclusion list sa isang executive order para maibukas sa publiko at Commission on Human Rights ang datos ukol sa drug war. Umaasa rin daw siya na tinitignan ng Justice Department ang mga inamin ni Duterte sa pagdinig sa Senado. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.